kailangan mo talaga pagka ganito tile leveler talaga. So pagka puro adhesive tsaka semento kasi tile leveler, kapag wala yan sigurado may lulubog, may aangat. Yung disadvantage kapag ganyan. Siyempre pagka natuyan na yan, kailangan mo tanggalin kasi pag yan naiwan, mahirap alisin. Pag ganito na nagsasample kami ng kulay, ito kinukuha ko na yung idea muna dun sa kliyente natin. So abangan nyo rin mga kamusta kung magkano nga ba yung naging costing nito. So sabay-sabay na tayo. Gumagawa na rin sa terrace, lahat na. Magandang araw sa inyo lahat mga kamusta, no? So panibagong araw ngayon at samahan nyo ako para sa pagpunta natin sa ating mga proyekto. Okay. Ito yung mga pupuntahang Kiangan Ifugao project natin. So may install lang naman silang spandrel para matapos yung ginagawa ng tropa doon. Tapos dito naman bali tapos na yung storage natin. Medyo makalat, no? Papalis ko na yung mga kailangan alisin and then para maikabit na rin namin yung mga kailangan pa ilagay dyan. So mamaya magbububong na tayo kung sakali. So maliit lang yung storage. At kasama natin si Pula ngayon. Ito tayo sa ROAS 2. So may mga additional work tayong ginagawa dito. Kaya tayo dito ngayon. So tayo sa installation tayo. Gamit natin dito purong adhesive at semento, no? So kailangan mo talaga pagka ganito tile leveler talaga. So pagka purong adhesive at semento kasi tile leveler, kapag wala yan sigurado may lulubog, may aangat. Yung disadvantage kapag ganyan. Pero sabi nga, nasa diskarte ka rin yan. Ganda niya na tingnan, maluwang pa. So tiles insulation tayo para dito sa may pinakaharap mga kamusta, no? So gamit natin dito purong adhesive, purong semento. Yun po yung ginagamit namin yan. Tingnan nyo yung proseso. Yan, no? Yan. So yan po ay talagang kailangan halong-halo yung purong adhesive tsaka purong semento. So ang haluan yan 1:1 mga kamusta, no? Usually ang ginagawa pa namin dati isang buong sakong semento tapos kalahating sako naman ng adhesive. Kasi alam niyo yung kapit ng semento mga kamusta, matibay po yan. So sabi ko nga yung traditional way na yon na kahit na ngayon gamitin mo mga kamusta, matibay pa rin. So yung paggamit ng ganitong proseso mga kamusta, proven and tested na ho namin yan. So hindi namin siya gagamitin sa isang proyekto na alam namin na alanganin talaga. Okay? So eto medyo makapal lang yung kailangan mo kasi kailangan mo kunin yung level at dapat walang magkakaroon ng honeycomb sa logya. So dapat yan intact na intact. Hindi gagamitin mo dyan, gamit ka ng tile leveler kasi ang mahirap dyan pagka gumamit ka ng purong adhesive o kaya purong semento mga kamusta, ay mahirap i-level po yan. Pag natutuyuan, nagkakaroon siya ng kumbaga nag-iibang direction o kaya naman lumulubog yung isang part. Tapos yung iba naman kumbaga nag-iiba ng elevation o kaya slope niya, no? Nagkakaroon ng panibagong direction talaga. So ang ginagawa namin dyan, gumamit ka ng tile leveler. Yan. So tingnan naman natin yung ginawa natin dito. Ayan, no? Ito na yung pinaka canopy niya sa harapan. Tapos pinapinturahan ko na ng gray mga kamasa o kaya yung primer. Tapos dito naman kulay black. So nagmumukha siyang disenyo pero hindi nyo ba alam na yan po ay magsisilbing pinaka-poste niya. So ginawa ko lang siya na ganyan para naman hindi halatang poste mga kamusta. So ang ganda niya ng tingnan. Lalo na yung kulay. Ito yung ginamit namin dito, metal ash po yan mga kamusta, no? So sa mga magtatanong, metal ash po yan kasi maraming na kakagusto sa ganitong kulay. Pero tingnan nyo, napakaganda, di ba? Napaka-smooth, hindi siya masakit sa mata. At the same time, malambot na tingnan. Tapos, hindi, kumbaga nakakasawa.
Yun yung isa sa mga ginagawa ko sa pagpili ng pintura, na minsan syempre i-commit din natin sa client natin kung gusto rin ba nila ng ganito, lalo sa adjustment. Yan. Kasi ang ginagawa ko lagi dito pagka sa pagpili ng kulay mga kamusta, dapat yan hindi lang ako yung nagde-decide, kundi dapat pati yung kliyente natin. Okay? So, ayan. At tatapusin lang naman na natin to. And then, okay na dito sa harapan mga kamusta. Okay? So, is na. So, tara. At pupunta rin tayo sa Rojas number 5. Ay, number 3. Project natin, no? At magtitimpla tayo ng kulay. Ito na tayo. Rojas 3. So napakalapit lang na ito mga kamustan. Ilang metro lang dito na tayo sa site, sa kabila. Okay, project update tayo dito sa Rojas number 3 project. Bawin yung sanding natin mga kamustan, no? Yo. Sasambing yung tropa. Gusto ko na lahat mga kamusta, no? Tapos papakulayan na rin natin. Ganun din dito. Yung ginagawa na sanding, tapos ilaw. Malaking bagay na may ilaw yan. Pero papakulayan natin to ng semi-gloss para makita kaagad yung kailangan i-retouch. So primer pa lang yan. Titimpla rin tayo ng kulay. Puting-puti na. Ganyan yung natingnan. Para pag naayos na lahat to. Rojas number 3 project natin. So abangan nyo yung mga gagawin pa natin dito. So ngayon magkukulay tayo ng high ceiling. Tapos yung sidings na ito ipapagawa na rin natin. Okay? And so mag-first coat tayo ng kisame mga kamusta, no? So bali ang gagamitin natin dito may pagka gray na bluish mga kamusta, no? So yun yung pinatimpla ko dyan kasi kailangan natin makuha yung disenyo niya. Okay? Kaganito na nagsasample kami ng kulay. Ito kinukuha ko na yung idea muna dun sa kliyente natin. So may mga nabanggit na siyang mga kulay sa akin dati, and then sa ngayon sabi nga niya ako na daw bahala dito sa part na to. Kasi dito kumbaga nakuha na nila kung ano yung gusto nilang kulay at saka naibigay na rin natin. So napaka okay na to kumbaga. So dito naman sabi niya ako na magde-decide, sabi ni Sir tsaka ni Madam. Kaya nga ito yung ginagawa na natin mga kamusta, no? Bali ito may pagka bluish po yan. Kung napapansin niyo na parang white niya, basa pa ho yan. Bali hindi pa ho yan natuyuan. Kumbaga kakapahid pa lang natin. So kapag ganito na nagsasample kayo ng mga kulay o kaya nagbibigay kayo na example sa ating mga kliyente, yan po dapat binubuo niya na kaagad yan. Yan. So kung napansin nyo kanina, sabi ko kanina ay basa pa ho yan. So sinusundan ka agad ng cutting. Pagdating sa mga cove mga kamusta, dapat kasama yung sidings niya para buo po na makikita. Kaya kung napapansin niyo dito talaga ma-appreciate mo yung itsura niya mga kamusta pagka-actual talaga. So sa pagbibigay ng mga ganitong sample na kulay mga kamusta, hindi dapat yung kumbaga may mga spots na pangit siya tingnan o kaya naman hindi mo mapapansin. So dapat yan papakita mo hanggang sa ma-approve po yan, and then tsaka tayo papasok sa pag re-retouch, and then papasok dun sa may final coatings natin. So ito ang ginamit natin na kulay dito, lamp black, rosena at saka blue. So yung blue na yan mga kamusta dapat buhay na buhay kasi yun po yung nabanggit nila sa akin dati. And then sa wall naman ganun din, pero ito light lang po siya. So ito wala pang kulay, kaya nga po sabi ko ito lalagyan na namin ng kulay lahat yan para makapag final coating na tayo. Kasi sa final coating napaka-importante niyan mga kamusta na meron tayong may base tayo ng pintura para mas maayos siya tingnan. Okay, yan. So bali kukulayan na namin lahat yan. Ayan, tinimpla ni Papa kanina, pinatimpla ko para makita natin yung kabuuan at saka makita natin yung itsura ng building na ginagawa natin. So importante yan mga kamusta, hindi po pwede na mamili lang tayo ng kulay dahil sa
sinasabi natin na uso siya. So dapat pag namili ka, dapat yung talagang kagustuhan mong kulay. At kung may adjustment man, i-adjust natin. So ganun lang ginagawa natin. Dapat meron at meron yung kagustuhan, hindi lamang dahil sa uso, kundi dapat gusto mo yung kulay na pinipili mo. Ayan, so ayos na mga kamusta, no? Tingnan nyo naman. At mamaya, makukulayan ng buo yan, pati yung sa may wall natin. Okay, tara. Tanghali na rin. Manananghalian na rin yung tropa. So tara. Dito tayo sa site. Kasama natin si Engineer Ara. Hello sir. Mukhang may ginagawa ka sa loob sir. Wala, nililipat ko lang. Ay, naglilinis na ako kayo. Malapit na. Malapit na sila dumating. Oh, baka Hello ma'am. Sabado, nandito na sila. Po. Ay, si Engineer Ara po. Kasama ko po. Sa grupo. Engineer. Eto na siya. Uncle Jong, how are you? Oops. Ito Uncle Jong, pakiayos niyo ito yung mga to, switches. Na? Ayan. Ito na siya. Tignan mo yung kitchen. Ganda na. At sa ngayon nga may mga naayos lang kami. Then okay na. Naman no? High ceiling natin dito. Ayos na. Litaw na yung ganda nung ginawa natin na railings. I-repaint na rin natin yan. Yung kabay no. Tapos yung storage room. Wow. So ito pinagkaguluhan sa video natin eh. Sabi nila wala daw sa level. Pero kung titingnan natin, gulong kasi yun, roller. Eh rubber ito. Pagka tumama, magbabounce yan. So yun po yun, yung dahilan niya. Pero pagka ginayos mo, hindi naman siya gagalaw. Kasi roller yan. And then, nakabit na rin natin yung center light. Yan, yung ilaw natin, ayos na. Kasama natin si engineer ngayon. At nagsasite visit tayo sa mga projects. So ito, ayos na rin. May ilaw yan. So may mga konting pinaparetouch lang ako para malilisan. Ayan. Fluted. Mga kamusta na. Ayos na. Ganda na. So ganun din dito. Yung barn door natin. Okay na rin. Yan. So okay na. Yan si Uncle Jong. May mga konting pinapencil lang siya para mas maging maayos. At bago natin turn over yung project, so inaayos lang naman na natin. Okay na yung kitchen natin. Ayan o, gamit na. Yung mga nilagay na tayo dyan, ng mga gamit. Then sa ngayon may mga naayos lang tayo. Ayan, WPC natin, ayos na rin. So kabuuan na ito mga kamusta, all over okay na. So malapit na yung pag-turn over natin dito at abangan na rin natin yan mga kamusta. No? So sabay counter natin, bar counter natin. So yung high chair na lang yung inaantay natin dyan. So ayos na. So abangan nyo rin mga kamusta no? Kung magkano nga ba yung naging costing nito. Pero syempre, ipapaalam ko muna kay madam kung papayag siya. Pero kung hindi, talagang magiging sekreto yon. Magiging option natin yan mga kamusta no? So for now, ito na po siya. Yung ginawa natin dito na makeover and then renovation para sa kitchen. Tapos ang susunod pa pala dito mga kamusta, ayan kay Kamasta sa AR Bamba yung ating blinds mga kamusta no? So install na rin yan by this Saturday. So abangan nyo yan mga kamusta no? Para mas maging makompleto na dito and then maayos na lahat ng mga details dito sa bahay nila Madam Christina. So bali abangan nyo na lang yung kabuuan na ginawa natin dito sa project natin na to. So hopefully nagustuhan nyo mga kamusta no? Ang isa pa dito, abangan nyo na rin yung fridge natin dito na 2 doors. Ayan, okay na rin dito mga kamusta no? Diba? So ayos na. Ayan, so close lahat yan. Ayan, yung mga ilaw pala natin no? Ayan na. Punta tayo sa kabila. Sige ho ma'am, punta muna kami sa kabila.
Okay, so tara. Balik tayo dito sa Rojas 2. Oh, nakapantalon si Jason kanina. Kilala niya si engineer. Si Jason, si Berhel. Yan yung leadman natin. Tapos si Jason naman, si Jason. Okay. Wala, may mga nanonood sa loob. Yan. So, ayos na. Sisilipin sana namin doon kaso nga lang wala na, hindi na makapas. At yung mga naglalaro. Magandaan niya pag may tile level. Pero ang kailangan mo dyan, pagka ginamit mo yan, pagka medyo natuyuan yung in-install mo mga kamusta na. Kagaya na ito kanina. Siyempre, pagka natuyuan na yan, kailangan mo tanggalin kasi pag yan naiwan, mahirap alisin. So, pagka ganyan na gumagamit ka niyan, dapat alisin mo kaagad. O kaya naman patuyuin mo, then tanggalin mo na. Ayan, so ulan na. So, tara. Punta na tayo sa bahay. Tara. Punta tayo sa Rojas 5. Kanya-kanyang trabaho na tayo dito, mga kamusta na. Kumbaga, mga kailangan gawin. Ayan. Nagdala na rin ako dito na magpapalitada para sa masonry works natin, no? Para maayos na lahat. Ayan, dito naman, ayan, puting-puti na rin. Alis pare-parehas na to. Pati yung master sled rin, okay na rin. Ito, malalatagan na rin yung mamaya. Ngayon sa labas, ito, ano ginagawa. Sa plumbing works natin, naayos na rin natin. Para, kaya kung tataka kayo bakit hindi pa natakpan yung iba, kaya may gumagawa na tayo sa plumbing works natin. So, sabay-sabay na tayo. May gumagawa na rin sa terrace, lahat na. Mabilis. Okay, so tara.